Christmas, but I won't wait till next year to try and fill the distance we've had with decorations in my bag. He's taking it slow, won't work in time. It's only so long for Christmas lights. It can't be a song you sing sometimes. I need you to sing it for your whole life. So let me be your family this Christmas. Hi guys, welcome to the vlog. So, ready na talaga kami uwi. Ito na talaga to, uwi na kami. Diyan kayo sa ibabaw ng maleta ko. Saan ba si Jelly? Sabi niya kasi magka-icos lang daw siya eh. Pero boarding na. Ayan na. Sakto, nung tinatawagan ko siya, dyan na. Nakabili na kami ng pasalubong 4X. Nakakamiss, ayun. Nandito kami sa may area na may laruan ng bata. But we're taking Korean Air. Na-fix namin yung ticket namin pauwi. Buti na lang itinawag. Kung hindi, wala talaga pala kaming ticket pauwi kasi suspended since it's a return flight. Magkalayo pala kami ni Jelly na upo. Hindi namin na-site kasi kami pumili. So whatever is assigned. Pero let's see kung baka pwede kami magdami. Sumundo sa amin kasi antok na talaga kasi parang nagland kami 2 AM. Tatabi muna daw siya sa amin ngayong gabi. Pero mag-aayos ako ng konting gamit bago matulog. Anong ginawa niyo sa mga pusa? Bakit mukha ng butete? Akala ko pusa yung binili natin, guys. Oh my God! Ano nangyari sa mga pusa? Bakit parang sobrang laki nila? Huh? Hindi na ako kasing katakot katulad nung una. Pero ayan, nandito na tayo sa bahay. Pati nga no, isa, bakit yung isa parang butete? Lo! Ang laki na! Jeloy! Grabe! From the last vlog. Oh my God! Huwag ka mag-alala. Kahit hindi ka gusto ni Alexi, love kita. Sabi niya nga sa akin, ate, pawukunin na dala kay Pia. Yan ang bibigay ni Alexi. Kawawang pusa. Pero nag-land kami mga 2 AM. And kinakabahan ako nung una kasi hindi kami magkatabi ni Jeloy. Parang 37E ata ako. Tapos si Jeloy ay hindi. Ano ba? Kaya pa ba? 34E ako, si Jelly ay 47E. Kasi nga diba, naikwento ko sa inyo yung nangyari dun sa ticket namin. Kung hindi namin tinawagan na, hindi pala kami makakasakay talaga. Dahil pag hindi mo ginamit yung ticket papunta, yung pabalik, since it's a return ticket, hindi rin siya gagana. It's suspended. Nag-add lang kami ng konting fee, including no-show charge, reissuance fee, and yung balahibo. Nagamit pa namin yung pabalik. But on a different date. Kanina, since nasa gitna ako nung upuan na window and then yung aisle seat, may katabi ako na isang Pilipina nakapangasawa na ng Korean, and then the other one, si tatay naman is punta lang siya ng US para magpa-check up, tapos bumabalik siya ng Philippines, I think every year, something like that. Nakakatuwa yung mga katabi ko kasi nakakwentuhan ko sila. Tapos si tatay pa, binigyan kami ni ate ng rosary. Nagtataka daw siya bakit 3 yung rosary niya sa loob ng bag. So, sa tingin daw niya, yung 2 talaga ay meant para sa amin ni ate. Order lang kami ng Grab. Na-miss yung regular rice lang. Pero ipapakita ko sa inyo yung rosary na binigay. Ito yun, guys. Sobrang ganda ng rosary. And this pa daw is from Lourdes. So, thank you po, Sir Rodolfo. Hindi ko nasabihin yung kanyang surname. Si ate binigyan niya rin. I think yung na kay ate Jen is white ata yung napunta sa kanya. Akala ko kanina black to. Kasi ang dilim sa aeroplano, but it's green. Oo nga, kanina kulay black to. Pero yan, it's green and red. Tapos nagtataka daw talaga siya kung bakit ang dami niyang dalang rosary. So, yan, meron siyang 2 new friends. Ako tsaka si ate. Ang nangyari kasi, guys, medyo nakita ko na babalisa siya. So,
need pala niyang mag-charge. Tumingin siya sa baba kung may chargean. Kaso, nung kinalkal niya yung bag niya, nakalimutan ni tatay yung charger sa pre-departure area. Mag-isa lang talaga siya, and he's 84 years old already. Although, ang binuksa kanya ng kanyang anak is, may assistance. So, after ng flight natin, dinala siya nung stewardess sa arrival hall. But, syempre, diba, nakakatakot pa din, 84 years old. But he's still very sharp. Ang pagkakagets ko siya ay accountant, and then doctor yung asawa niya, and then yung kanyang mga anak naman ay nasa US na, tapos highly accomplished na din. Parang ang saya na pa-travel-travel na lang, bumabalik sa States for yung check-up. But yung isa naman na ate is yung nga, nakapangasawa ng Korean. I hope they don't mind ako na kwento ko dito. Hindi ko naman sinasabi yung full names nila. Tapos may mga anak na rin siyang Korean. Pero may kukunin lang siya. Parang I think 1.5 day lang siya. Sa Sunday, babalik na siya sa Korea. And tuwan-tuwa kami ni ate kasi nabigyan niya kami ng rosary. Tinulungan namin si tatay mag-charge ng phone. So, he had an iPhone and wala kami nung lightning. Yung ate wireless charger yung pinahiram ko. Gumana naman, hindi lang siya as fast. Akala ko nga hindi gagana, but I still tried kasi 'di ba parang 20% na lang siya, tas pagbaba daw susunduin daw siya ng pamangkin niya. Pero nakaka-worry eh. Anyway, buti na lang talaga, sinabi niya sa amin na may mag-will-in naman daw sa kanya, mag-wheelchair. Ang cute lang kasi, di ba, nagkaroon ako ng 2 new friends. Takot na takot pa ako nung una na hindi ko kilala yung katabi ko. Pero parang natuwa pa ako na hindi ko katabi si Jeloy. Kadalasan kasi kinakabahan ako. Kasi di ba, Jeloy, nagkaroon ako ng kaibigan hanggat sa si ate, paglabas namin, nagulat siya kasi akala niya dun din sa Terminal 1, yung pauwi niya papuntang province pa siya eh. So, sinama ko na din, tapos din-drop off na lang namin sa Terminal 3 kasi mag-isa lang siya, tapos alas 2 na, para nakakatakot naman kung magbubuk lang siya na mag-isa. Rich ay naiwan pa doon, parang December 8 pa ata ang balik nila, but kami, we have to go back kasi within 1 week na magsistay kami dito, aalis pa uli kami for Hong Kong para kay tatay, kaya kailangan mag-work, di pwede puro lakwatsa lang. We did enjoy Korea, para ka lang talagang hotdog sa loob ng freezer, sobrang lamig. Kanina nga, ang lakas ng loob namin, yung mga coat namin, pinasok na namin sa maleta, tapos naglakad talaga kami ng parang regular sweater. Yung mga Korean, pag nakikita kami parang okay lang ba kayo? Pero kasi diba parang last day, tapos hindi naman nagagamitin sa Pilipinas, so sinut na agad namin, napaaga yung pagsushoot sa maleta para wala na kami dala-dala at bit. Pero sobrang lamig kanina, parang ito yung pinakamalamig na day. And dun sa airport, binilan ko lang si Alexei kasi wala pala talaga kaming nakita na para sa kanya. Puro na stuffed toy kasi ito yung lagi niyang hinahanap sa Korea. At saka ano ba ito? Isa na to? Parang kinetic sand ata ito na ping pong. Kasi diba si ping pong is from Korea. Slimy sand, yeah. So kinetic sand. Yan lang ang dala namin for Alexei. But tomorrow meron siyang activity for his golf classes. So medyo maaga kami. But hindi namin ipupush if talagang inaantok pa si Alexei. Yun lang naman. Really nothing much today. Yan. Sabi nyo diba kahit wala nangyari basta i-upload ko lang. Ayun na. Kinukulit na ng pusa yung paper bag ni Alexei. Ayan. Kanya yung mga pusa na yan. Diyan lang yan lagi. Makikita mo biglang tatalo na lang sa lap mo. Hindi sa'yo yan. Kay Alexei yan. Are you excited for Alexei? Ito ang bestie ni Alexei. Ang gagaling ng mga pusa. Ginawa pa kang slide. Iba-vacuum naman ni ate yan. Natuwa siya. Parang slide yan. Hindi na talaga kaya ng person, guys. Kailangan ko na matulog. Ay, wait lang. Mag-edit muna pala ako bago matulog. And yes, wala akong nag-edit sa ngayon. Like, ako lang talaga. So, please bear with me if mas less yung music, mas raw yung vlog. Just the daily life talaga. And sa Pilipinas, magkakaalaman dahil hindi ko alam kung may mai-vlog ako dito. Kasi feeling ko pag like ordinary days, wala talaga maiba-vlog. Thank you so much guys for watching. I hope you guys enjoyed Korea like we did. Maraming salamat sa panonood and see you on our next videos. Bye-bye!